Magpapatuloy po tayo sa ating medyo mahaba-haba na rin pong serye dito po sa First John na pinamagatan po nating Back to the Basics. Nasa part 13 na po tayo ng ating pong paglalakbay sa First John. At nandito na po tayo sa chapter 3 verses 11 to 18. Okay, pakita natin sa ating screen. First John chapter 3 verses 11 to 18. So babasahin ko po mula sa Filipino Standard Version. Sundan nyo na lamang po ako. Verse 11. Ito ang mensaheng narinig ninyo mula pa noong una. Dapat tayong magmahalan. Hindi tayo dapat maging katulad ni Cain, nakakampi ng masama. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang mga gawa niya ay masasama at ang mga gawa naman ng kanyang kapatid ay matutuwid. Huwag kayong magtaka, mga kapatid, kung napopoot sa inyo ang sanlibutan. Nalalaman nating nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay sapagkat minamahal natin ang mga kapatid. At hindi nagmamahal o ang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Alam ninyo na hindi nananatili ang buhay na walang hanggan sa mamamatay tao. Ganito natin nakikilala ang buhay na walang hanggan. Ganito natin nakikilala ang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at dapat din nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Paanong mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa sinumang may kaya sa buhay sa sanlibutan ito? Kapag nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito pinakikitaan ng habag. Verse 18. Mga anak, magmahal tayo hindi lamang sa pamamagitan ng salita o kaya'y ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. Palayan ng Panginoon ang kanyang mga salita. Natutunan po natin sa ating mga nakaraang pag-aaral na ang isang tao na nag-aangkin na kilala niya ang Diyos at meron siyang fellowship sa Diyos na ito ay dapat nabubuhay ng matuwid, katulad din naman ng Diyos. So para kay John, to live righteously is to avoid sinning. Yun yung pinag-aralan natin ng huli, di ba? Para masabi natin ang isang tao na bubuhay ng matuwid, dapat iniiwasan niya ang paggawa ng kasalanan. Pero, madali kasing sabihin na, iniiwasan ko ang kasalanan. Di ba kahit naman sino pwedeng mag-angkin na, okay naman. No? Iniiwasan ko naman ang kasalanan. So this is very subjective. At ang totoo, dahil subjective siya, kahit sino pwedeng mag-claim na, iniiwasan ko naman ang kasalanan, it's really very hard to substantiate. No? Mahirap siyang patunayan. Na totoo nga, na iniiwasan niya ang kasalanan. So, para maiwasan ang hindi pagkakaintindihan patungkol sa sinasabi ni Juan dito sa mga talatang binasa natin, at patungkol sa katotohanan na ito, na gusto nating ipakita sa lahat ng tao, anong ginawa po ni John? Nagbigay siya sa atin ng pamamaraan para ma-verify. Kung ang totoo nga na ang isang tao na umaangkin na siya ay Kristiyano ay lumalakad sa katuwiran, no? At sumusunod sa Diyos. Papaano? Sa pamamagitan ng love test. No? Sa pamamagitan ng pagsusuri gamit ang pag-ibig. People can validate that the children of God are indeed living righteously when they demonstrate their love for their brothers. So mapapatunayan daw po ng mga tao sa loob ng church na tayo ay nabubuhay ng may katuwiran o tayo po ay nabubuhay ng katulad ng Diyos kung tayo po ay marunong umibig sa ating mga kapatid. So gusto ko i-summarize ang ating pong pagbubulay-bulay ngayong hapon ng ganito. We can prove
We are indeed children of God if we can effectively avoid sinning against our brothers by properly loving them. Mapapatunayan daw po natin na totoo tayong anak ng Diyos kung mapapatunayan natin effectively na iniiwasan natin ng magkasala, lalo na sa ating mga kapatid, sa pamamagitan ng wastong pagmamahal sa kanila. So, dalawang bagay po yung gusto kong i-highlight dito na malinaw naman sa ating mga binasang talata. Una, he who does not know how to love. In-identify ni John dito sila na hindi marunong umibig sa iba. And then, syempre, pangalawa, ang kabaligtaran nun, he who does know how to love. Sila na mga marunong umibig sa iba. So, tingnan po natin yung una. He who does not know how to love. In our previous sermon, and again, I would like to reiterate, a true Christian is one who avoids sinning. Hindi po sinasabi ni John na ang isang totoong mananampalataya ay sinless na, o hindi na nagkakasala, o hindi na gumagawa ng mali. Kasi totoo yan sa karanasan ng lahat ng mananampalataya. At maging si Juan, sinabi niya na pagka hindi natin inaamin na tayo ay gumagawa ng kasalanan, ang sabi niya, tayo nagsisinungaling. At hindi tayo lumalakad sa liwanag. Ano? Kaya nga nagsabi siya, kung ikaw ay nagkakasala, ikumpisal mo sa Diyos yan, at ikaw ay kanyang patatawarin. Kaya lang, yung pong katotohanan na ang Kristiyano ay hindi dapat nagpapatuloy sa kasalanan, ay hindi po na nangyayari ng automatic. Hindi ibig sabihin na pagising mo sa umaga, resume mo ng lahat ng ginagawa mo, hindi ka na nagkakasala dapat. No? Hindi po automatic yon. Meron tayong kailangan gawin para hindi tayo magkasala. Ano po yon? Kailangan po natin na piliin na hindi magkasala. Di ba? Paano? Sa pamamagitan ng paggawa ng kung ano ang matuwid. Kailangan nating piliin na hindi magkasala sa pamamagitan ng paggawa ng matuwid. O pwede mong baliktarin yan. Pag ginagawa mo kung ano ang matuwid, maiiwasan mo ang magkasala. So, ganun po ang paraan. And this is where makikita natin si John, kinoconnect niya yung verse 10. Na huling talata na pinag-aralan natin nung nakaraan, sa verse 11, yung unang talata na pag-aaralan natin ngayong hapon. Doon sa verse 10, para lang maalala natin, at tingnan nyo sa inyong mga Biblia, ganito nakasulat. Sa ganitong paraan, mahayag ang pagkakaiba ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng Diablo. So basically, si John, he's trying to give us an idea kung paano natin madidetermine kung sino yung Christian at sino hindi. Yan yung sinasabi niya sa verse 10. At paano yon? Ang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, gayon din ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ano yung sinasabi ni John? Ang hindi daw po gumagawa ng matuwid ay hindi rin naman umiibig sa kanyang kapatid. At ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. So para po kay John, ang paggawa ng katuwiran, according to verse 11 ng ating text, ano yung paggawa ng katuwiran? Dapat tayong magmahalan. Nakita mo, kinoconnect ni John yung idea na sino yung Christian? Sila yung gumagawa ng katuwiran. Ano yung paggawa ng katuwiran? Sila yung nagmamahal sa kanilang kapwa. So John is basically expanding kung ano man yung sinabi niya nung nauna. Tinuturuan niya tayo kung paano makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. He does this, ayon sa passage na pinag-aaralan natin, by describing the characteristics of the children of the devil. So nagsimula siya dun sa, sino ba yung mga anak ng Diablo? Sino ba yung mga hindi gumagawa ng katuwiran? Sino ba yung mga hindi umiibig sa kanilang mga kapwa? So dun siya nagsimula.
Sinasabi niya na madali nating ma-identify kung sino yung kay Satanas. Sino man na hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa, hindi pagmamayari ng Diyos. Mabigat, no? Mabigat yung sinasabi ni John dito. Okay? Pero yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sino man na hindi umiibig sa kanyang kapwa, ang sino man hindi marunong umibig sa kanyang kapwa, hindi sa Diyos. Pero alam nyo, nagpatuloy pa si Juan. He goes further than simply teaching us paano malalaman kung sino ang ating mga kaaway. Sinabi niya dito, at ipinaliwanag niya kung bakit hindi kayang umibig ng mga anak ng dyablo. Hindi niya lang sinabi, malalaman mo kung sino yung hindi Christian kasi hindi sila marunong umibig sa kanilang kapwa. Pero dinagdagan pa ni John, pinaliwanag niya sa atin bakit hindi sila marunong umibig sa kanilang kapwa. Nagbigay siya ng dalawa na dahilan. Una, they hate their brothers. Hindi sila marunong umibig sa kanilang kapwa. Bakit? Namumuhi sila o napopuot sila sa kanilang kapwa. Yan ang nakasulat sa verse 15. Anong sabi diyan? Ang sinamang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Wow, ganun pala kabigat yung mapuot tayo sa ating kapwa. Ang isang taong napopuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Ano ibig sabihin ni John dito? Para sa akin, itong ibig sabihin ni John. A person who does not know how to love can only think of doing what is evil against his brothers. Ang isang taong hindi marunong magmahal sa kanyang kapwa, ang laging naiisip niya patungkol sa kanyang kapwa, gawan sila ng masama. Yun ang ibig sabihin ni John dito. In other words, para kay Juan, pag sinasaktan natin ang ating mga kapatid, pag sinasaktan natin ang ating kapwa, pag nilalamangan natin ang ating kapwa, hindi natin sila minamahal. Ganun lang kasimple. Kung minamahal natin ang ating kapwa, hindi natin sila sasaktan. Hindi natin sila pagsasamantalahan. Kung pinagsasamantalahan natin sila, kung sinasaktan natin sila, pinapatunayan lamang natin na hindi natin sila minamahal. Ganun lang kasimple para kay John. Pero alam niyo po, itong idea na ito, itong principle na ito, itong katotohanan na ito, hindi po sariling imbento ni Juan yan. No? Hindi po dahil sinulat ni Juan, siya yung nag-imbento ng katuruan na yan, na pagka hindi natin minamahal ang ating kapwa, sasaktan natin siya. Totoo ito kasi nangyayari na yan noon pa, sa simula. Para patunayan ni Juan, na totoo yung kanyang sinasabi dito, alam niyo ang ginamit niyang halimbawa, yung pong nangyari noong mundo ay bata pa. Diba? Tingnan niyo verse 12. Hindi tayo dapat maging katulad ni Cain. Kailan ba nabuhay si Cain? Nung bata pa lang ang mundo. Diba? Ang totoo niyan, sila pa lang yung mga unang tao. Diba? Ang pamilya ni Adan, the immediate family of the first Adam. Sabi ni Juan, hindi tayo dapat maging katulad ni Cain, nakakampi ng masama. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit niya ito pinaslang? Sapagkat ang mga gawa niya ay masasama at ang mga gawa naman ng kanyang kapatid ay matutuwid. Ano ibig sabihin ni John dito? Kaya ba pinatay ni Cain si Abel dahil nainggit? Si Cain kay Abel? Pwede siguro na may kasamang inggit. Pero, hindi po yun ang totoong dahilan. May mas malalim pa at mas seryosong dahilan kung bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. Ulitin ko, ang pinag-uusapan natin dito ay yung nangyari nung bata pa ang mundo. Siguro kung meron man pong mga tao nun, kakaunti pa lamang. Sila pa lamang yan. At si Cain at si Abel magkapatid yan. Galing sila sa isang ama, galing sila sa isang ina. Pero bakit pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel? Anong sabi ni John sa atin? Sapagkat siya ay katulad ng masama.
John is telling us here that Cain was able to kill his brother because he belongs to the devil. O kaya napatay o pinatay ni Cain si Abel sapagkat siya ay kay Satanas. Hindi po pwedeng maging sa Diyos si Cain. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi mamamatay tao. Hindi ba mamamatay tao ang Diyos? Kung sino man ang mamamatay tao, anong sabi ng Panginoong Hesukristo? Ang totoong mamamatay tao, si Satanas. Ito yung sinabi niya doon sa John chapter 8 verse 44. Sabi ng Panginoong Hesukristo, kayo ay mula sa inyong amang dyablo. At ang hangarin ninyo ay gawin ang mga gusto ng ama ninyo. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. So sinasabi ng Panginoong Hesukristo, kaya pinatay ni Cain si Abel dahil kay Satanas. Dahil si Cain ay kay Satanas. Nakikita niyo yung connection. Very serious po ito. Pero siguro ang tanong, ibig bang sabihin pagka namuhi ako sa aking kapatid, papatayin ko siya bandang huli? Ano ba ibig sabihin ni John dito? Pagka ba napuot ako sa isang tao, sa huli, iisipin ko kung paano siya patayin? Yan ba ibig sabihin niya dito? I don't think this is what John is telling us dito po sa talata na ito. Pero katulad po yan ang sinabi ng Panginoon, ito ang palagay kong ibig sabihin ni John. Doon sa Matthew chapter 5 verse 29, naalala niyo sinabi ng Panginoon, ang bawat tumitingin sa babae ng may mahalay na pagnanasa, ano sabi ng Panginoon, ay nagkasala na ng pangangalunya sa kanyang puso. Ganun kabigat yung sin. Hindi po natin kailangan gawin yung immorality, hindi natin kailangan gawin yung adultery, para magkasala tayo ng adultery. Para po sa Diyos, pag nag-isip lang tayo ng malaswa sa isang babae na hindi natin asawa, nag-commit na tayo ng adultery sa ating mga puso. Kaya ganun din yung sinasabi niya dito, ang sino man na namumuhi sa kanyang kapatid, pinapatay na niya ito sa kanyang puso. Ulitin ko ha. Ang sinasabi sa atin dito, ang sino mang namumuhi sa kanyang kapatid, pinapatay niya na ito sa kanyang puso. So sa mata po ng Diyos, our failure to love our brothers is equivalent to murdering them. Ganun po kabigat yun. Siguro para sa atin, well, it's my right kung magagalit ako o hindi sa isang tao. Diba? Karapatan ko yan. Diba? May ginawa siyang masama sa akin, kaya ako mamumuhi sa kanya. Pero ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin, ang sino mang namumuhi sa kanyang kapatid, hindi galing sa Diyos, galing kay Satanas. Dahil si Cain, namuhi sa kanyang kapatid at pinatay niya ito. Why is hating our brothers such a big deal to God? Bakit napaka-seryosong kasalanan para sa Diyos ang mamuhi tayo sa ating kapwa o sa ating kapatid? Simple lang ang sagot. Sapagkat malinaw ang utos ng Diyos sa atin, ibigin ninyo ang isa't isa. Kung wala pong inutos ang Panginoon na ibigin natin ang isa't isa, hindi masama ang mamuhi sa ating kapwa o magtanim ng galit sa isang tao. Pero may inutos po ang Panginoon. John chapter 13 verse 34. Diba? Ibigin ninyo ang isa't isa. So bahagi po ng ating bagong pagkatao bilang anak ng Diyos na sundin ang kautusan nito. Pinoproduce dapat ng Holy Spirit sa atin ang pag-ibig sa ating kapwa. Sapagkat ang isang mananampalataya ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Kung banal na Espiritu ay nasa atin, tinuturuan niya tayo kung papaano ang tamang pag-ibig sa kapwa. Hindi para mamuhi, kundi para piliin ang ibigin ang ating kapwa. Only those who do not belong to God will refuse to love others. Why? Because they do not have the Spirit. Why? Because they belong to the devil. Only those who do not have the indwelling Spirit, only those who belong to the devil can deeply hate his brother. Si Cain ay katulad ng masama. Parang sinasabi, si Cain ay katulad ni Satanas.
dahil namuhi siya sa kanyang kapwa at pinatay niya ito. So that's the first reason. Ina-explain sa atin ni John bakit hindi kayang magmahal ng hindi mananampalataya. Pangalawa, hindi nila kayang magmahal because they remain in death. Nananatili sila sa kamatayan. The children of the devil hate their brothers. Why? Because they remain in death. Verse 14b, ang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Nakasulat po yan sa Biblia. Okay, hindi ko po inimbento yan. Ano ang sabi? Ang sino mang hindi nagmamahal ay nananatili sa kamatayan. Ano ibig sabihin ni John dito? I think ang answer na sa 14a, 14b yung binasa ko, ang sagot na sa 14a. Anong sabi sa 14a ng 1 John chapter 3? Nalalaman nating nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay sapagkat minamahal natin ang mga kapatid. Nakukuha niyo po ba? Dahil nakatawid na tayo mula sa kamatayan tungo sa buhay, kaya marunong tayo magmahal sa ating kapwa. Alam niyo pong klaseng language yung ginagamit ni John dito. This is a language referring to becoming born again. Ito yung mga salita tungkol sa pagiging Christian. So, those who do not love their brothers have not experienced receiving new life from God. Yung hindi marunong magmahal, yung alam lang ay mamuhi sa kanyang kapwa, walang buhay galing sa Diyos. Nananatili sila sa kamatayan sapagkat hindi pa sila nabubuhay na muli. Hindi pa sila naboborn again. So this tells us that hating our brothers is not just a bad preference. Hindi yung mali yung desisyon niya, kaya hindi niya minahal yung tao. O matigas ang ulo niya, kaya niya hindi minamahal yung tao na yon. O masyado siyang ma-pride, no? Kaya ina-highlight niya yung lahat ng mga mistakes ng tao na yon. That's why he cannot love that person. Hindi lang po yun ang dahilan. Hindi po ito dahil ang environment natin ay masama, na puro kriminal yung kasama mo, kaya hindi ka marunong magmahal. Ang gusto mo lang ay magnakaw. Ang gusto mo lang ay pumatay. Hindi po ganun yun. Rather, the inability of a person to love is an indication of a lack of spiritual life. Hindi po galing sa akin yan. Yan po'y salita ng Diyos. Kaya po hindi marunong magmahal ang isang tao kapagkat walang buhay ang kanyang espiritu. Nananatili siyang hindi mananampalataya. Nananatili siya sa kamatayan. In other words, only people who have been born again can love others like the Lord Jesus. On the other hand, pag ginawa mong negative, only people who have not been born again can hate others just like Cain. Nakatulad ni Cain. Tandaan nyo na experience ito ng Panginoong Hesus nung siya'y nandito. Papaalala ko sa inyo, natandaan nyo kung paano tinrato ng Panginoon ang Panginoon ng mga Pariseo nung panahon niya. Si John din po na sumulat ng 1 John yung nag-record nito. Dun sa John chapter 8, verse 40, verse 42, and verse 44. Babasahin ko po sa inyo, pakinggan nyo. Ito yung experience mismo ng Panginoong Hesus. Subalit ngayon ay gusto ninyo akong patayin. Ang Panginoon Hesus nagsasalita, ang kausap niya yung mga Pharisees. Ang sabi niya, subalit ngayon ay gusto ninyo akong patayin, isang taong nagsasabi sa inyo ng katotohanan narinig ko sa Diyos, hindi ito ang ginawa ni Abraham. Diba kasi pinagmamalaki ng mga Hudyo, ng mga Pariseo, anak kami ni Abraham. Ang sinasabi ng Panginoon, hindi ganyan ang anak ni Abraham. Kung ang Diyos ang inyong ama, mamahalin sana ninyo ako dahil ako ay galing sa Diyos at naparito. Hindi ako naparito dahil sa aking sariling kagustuhan, dahil isinugo niya ako, kayo ay mula sa inyong amang dyablo. Doon natin nakuha yung John chapter 8 verse 44. Kayo ay galing sa inyong amang dyablo at ang hangarin niyo ay gawain ang mga gusto ng ama ninyo, siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. Look how serious this is. Jesus is basically telling these Pharisees, namumuhi kayo sa akin, pine-persecute niya ako, at gusto niyo akong patayin sapagkat hindi kayo anak ng Diyos.
Ito galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi inimbento ni John, at lalong hindi ko inimbento. Sinasabi ko lang po sa inyo ang nababasa natin sa salita ng Diyos. Kaya po ang mga Pariseo nito namumuhi kay Jesus, gusto siyang patayin sapagkat hindi sila anak ni Abraham, anak sila ng dyablo. And this is how the world and its system works. Diba kaya nga sabi ni John, huwag kayong magulat kung pinipersecute kayo ng mundo. Bakit? Kasi alam ng mundo na hindi niya makukonvince sa mga totoong Kristiyano na mag-join sa kanya. So anong gagawin ng mundo dahil hindi niya makumbinsi yung mga Kristiyano mag-join sa kanya o talikuran ng kanilang pananampalataya? Mamumuhi ang mundo sa kanya. Ano pa? Ipe-persecute siya. Ano pa? Papatayin siya. Katulad ng ginawa ng mga Pariseo sa ating Panginoon. Ganon din ang ginagawa ng mundo sa mga taong marunong magmahal sa kanilang kapwa. Hating our brothers, it is what murderers do. Yung pagkamuhi sa ating kapwa, ganyan ang ginagawa ng mga murderer. Wala naman pong murderer na papatayin niya yung kapwa niya kasi mahal niya eh. Saan ba kayo nakakita ng isang murderer na, "Uy, papatayin kita kasi I love you"? Siguro po, talagang psychopath na talaga yun. Ano? Siguro may mga pelikula kayo napapanood na kaya niya pinatay yung babae kasi mahal niya. Hindi totoo yun. No? Kaya niya pinatay yun kasi namumuhi siya. Murderers do this. Murdering others, killing others, hating others. Hindi dahil pinanganak silang psychopaths. They do this because they are not born again. Yun ang sabi sa atin ng salita ng Diyos. Tignan niyo sa verse 15 ng ating text. Ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Very straightforward. Alam ninyo na hindi nananatili ang buhay na walang hanggan sa mamamatay tao. Nakakatakot, di ba? Pagka pala tayo ay namumuhi sa ating kapwa at walang puwang sa puso natin na patawarin sila, pinapatunayan lang natin na tayo ay mamamatay tao. That we do not belong to God. We belong to the devil. This only proves that kung ano yung nakikita po ng mga tao sa labas, reflection ng tinatago natin sa ating puso. Or hindi po natin pwedeng itago lagi ang laman ng ating puso. Lumalabas at lumalabas siya. Eventually. So itong mensahe na to para sa ating lahat. Ano? Maybe may mga tao sa buhay natin na talagang hindi natin malimutan dahil sa sama ng ginawa nila sa atin. At hindi natin mapigil na kumulo yung dugo natin pag naalala natin sila. Hindi natin nakikita yung magandang ginawa nila, kundi yung masamang ginawa nila. Kaya tayo namumuhi sa kanila. Sabi ng Panginoon, ginagawa lang yan ng isang mamamatay tao. Katulad ni Cain, na galing sa kanyang amang si Satanas. Papunta po tayo dun sa pangalawa. Binabalansin ni Juan yung kanyang pagpapaliwanag. Hindi niya lang tinuro sa atin kung sino yung mga anak ng dyablo na hindi marunong umibig. Tinuro niya rin sa atin kung sino yung mga totoong Kristiyano na marunong umibig. So that's our second point. He who does know how to love. Sila na mga marunong umibig sa iba. Note, hindi po ipinapaliwanag sa atin dito ni John ang mga dahilan kung bakit ang anak ng Diyos kayang magmahal. No, hindi yung tinuturo nitong passage na ito, yung susunod na mga talata. Instead, pinapakita sa atin dito ni John na kaya ng mga totoong anak ng Diyos magmahal. At ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal. Yun ang sinasabi ni John dito. Hindi katulad dun sa mga hindi Christian, pinapaliwanag ni John, bakit sila hindi marunong magmahal? Nung binaling niya yung kanyang focus dun sa mga Christian, hindi niya pinapaliwanag kung bakit marunong silang magmahal. Pinapakita niya, ano yung ginagawa nila para magmahal sa kanilang kapwa. No? Hindi nakikita ni John na mahalaga na ipaliwanag pa bakit ang mga Christian marunong magmahal. Bakit? Kasi alam naman ng bawat totoong Kristiyano ang magmahal o ang pagmamahal by way of experience. Hindi na kailangang ituro, hindi na kailangang ipaliwanag. Loving others is the immediate manifestation of what? The fruit of the Spirit. Tandaan niyo sinabi ni Apostle Paul, Galatians 5:22-23, ano yung una doon na bunga ng Espiritu?
Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Una yung pag-ibig. So, ibig sabihin, kung makakakita tayo ng Holy Spirit na active sa buhay ng isang tao, ang unang manifestation nun, love. Marunong siyang umibig. So, hindi na ituturo yan. Natural na magiging treatment ng isang Christian yan sa kanyang kapwa, Kristiyano man o hindi. Hindi lang yung mga nasa loob ng church, maging yung mga nasa labas ng church. Di ba nakaka-rebuke sa atin ito, di ba? Rebuke din sa akin to, lalo na pagka nagdadrive ako tapos ang daming kamote. Daan. Talaga nagagalit ako. Sabi ko, bakit ang daming kamote sa daan? Nagiging mukhang bukid na tuloy yung kalsada. No? May pera lang sila, kaya sila may sasakyan, pero hindi sila marunong mag-drive. Marami ako sinasabi ng mga ganon. So, nare-review ako, hindi pagmamahal yun. Sabi ng Panginoon. Pagkapuot yun. Pagkamuhi yun sa ating kapwa. Kaya nung pinaprepare ko po ito, ako po yung unang sinasampal ng salita ng Diyos eh. Ano? Kasi ang bunga ng Espiritu, pag-ibig. It is not something that we should be reminded of regularly. Hindi tayo dapat paalalahanan lagi na mahalin ng kapwa. Loving others should be normal for us. Yun ibig sabihin ng bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Ibig sabihin, dahil nasa atin ang Espiritu, normal sa atin ang magmahal ng ating kapwa. Pansinin niyo po kung paano nag-transition si John from discussing the reasons kung bakit ang mga hindi mananampalataya ay hindi marunong magmahal doon sa papaano ang mga mananampalataya ay marunong magmahal. Tingnan niyo verse 16a, ganito natin nakikilala ang pag-ibig. Ganito natin nakikilala. Ano sinasabi ni John? Ang mga anak ng Diyos, alam nila kung paano magmahal. Bakit? Kapagkat naranasan nila ang mahalin sila. Alam natin na magmahal. Bakit? Sapagkat una tayong minahal ng Diyos. Kaya nga tayo naligtas. So kung natutunan natin ito by way of experience, dapat ginagawa natin in practical living. Yung knowledge of love, hindi dapat sa utak lang. Ang pagmamahal sa kapwa ay hindi isang theological discussion. Hindi ito isang topic na pinag-uusapan. Ang pagmamahal sa ating kapwa dapat practical. At dito, pinakita sa atin ni John yung dalawang practical na papamaraan para mapakita natin ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Una, willingness to sacrifice for the brothers we love. Willingness to sacrifice for the brothers we love. Verse 16. Ganito natin nakikilala ang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at dapat din nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Kanino natutunan ni John yan? Sa Panginoong Hesus. Hindi sa mundo. Di ba? Hindi tuturo ng mundo na ibigin mo ang iyong kapwa. Anong tinuturo ng mundo? Ibigin mo ang iyong sarili. Ano sabi ng kanta? This is the greatest love of all. And what is that? To love yourself. Tingnan mo, kahit sa kanta, hindi tinuturo ng Biblia ang makikita mo. Doon sa kanta na itinuturo ng mundo. Yun ang itinuturo ng mundo sa atin. Ibigin mo ang iyong sarili ng higit sa lahat. Kaya yung pong tinuturo sa atin ni John dito, galing sa langit. It is God who has taught us how to love. It was the Lord Jesus who has taught His disciples how to love. John 15 verse 13. Walang higit pa sa pag-ibig ng taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Panginoon nagsabi nun. Para daw mapatunayan natin ang pagmamahal natin sa ating kapwa, kaya natin bigay yung buhay natin. Bigat. Ano ibig sabihin ni John? Siyempre, originally, tinutukoy ng Panginoon dito yung sa sarili niya. Doon sa John chapter 15 verse 13. Pinatunayan ng Panginoon ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga hinirang. Sa paanong paraan? Binigay niya yung buhay niya doon sa krus. Pinatunayan niya ang kanyang pagmamahal para tubusin ang mga tao ng Diyos na matay siya para sa kanila. Nang sa gayon, maipagkasundo ang mga ito sa Diyos. Sinasabi ba ni John na dapat ibigay natin yung buhay natin sa ating kapatid?
Literal ba na dapat mamatay tayo para sa ating kapatid? I think yun yung pinaka-ultimate proof na mahal nga natin yung kapatid. Kung kinakailangan, hindi tayo magdadalawang isip. Bibigyan natin yung kidney natin kung kinakailangan. Bibigyan natin yung atay natin, bahagi ng atay natin kung kinakailangan. Tutulungan natin siya financially kung kinakailangan. Susuportahan natin siya sa kanyang piniling karir kung kinakailangan. Marami pang iba. Hindi na tayo dapat magdadalawang isip. However, John is teaching us here, hindi naman kailangan laging mamatay ka para sa kapatid mo. No, isa lang naman ang buhay natin. Hindi naman sinasabi ng Panginoon, araw-araw mamatay ka. Isang beses ka lang pwedeng mamatay eh. So definitely, hindi yun yung hinihingi sa atin talaga ng Panginoon. Kung hindi yun, ano? We cannot always be in a situation where we will be required to give our life for others. But John is telling us that we can sacrifice for the brothers we love all the time. So yung pagbibigay natin ng ating buhay can mean we are willing to sacrifice para sa ating mga kapatid. Yun sinabi sa verse 18 eh. Tingnan nyo, mga anak, magmahal tayo hindi lamang sa pamamagitan ng salita okay, ng dila, kundi sa pamamagitan ng gawa at ng katotohanan. Sa pamamagitan pala ng gawa, na ipapakita nating mahal natin ang ating kapwa, na mahal natin ang ating kapatid. Loving our brothers is not limited to saying, I love you, brother. Or I love you, sister. Kasama yun, ano? Diba? Dapat hindi curse ang lumalabas sa bibig natin, kundi grace. And saying that we love our brothers and sisters, that's graceful. That is full of grace. Okay lang yun. Maganda yun. Tama yun. Loving our brothers mean we choose to do what is good for them. I think that's the best meaning. Ang pagmamahal sa kapwa ay yung pagpili o pagsadya na gawin ang mabuti para sa kanila. Yun ang pagmamahal sa kapwa. Even if it means sacrificing our own desires and comfort. Alam mo yun, yung wala ka ng pera, bibigay mo pa sa kanya. Wala ka ng pagkain, ilalagay mo pa sa hapagkainan niya. Wala ka ng isosuot, bibigay mo pa sa... Sacrificial giving, that's love. At alam niyo po kung kanino na pattern yan? Sa Panginoong Jesucristo. He loved us by what? Giving what resulted to our greatest good. Ano po yung binigay ng Panginoon na naging pinakamabuti para sa atin? Sarili niya. Binigay niya yung buhay niya doon sa krus para palayain tayo kay Satanas, para palayain tayo sa kadiliman, para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Sinakripisyo ng Panginoon ang kanyang sarili, nang sa gayon tanggapin tayo ulit ng Ama sa langit. Para kay John, ang pagsasakripisyo para sa kapwa ay pagmamahal. At ito'y very practical. No? Hindi mo naman kailangan maging matalino para malaman yon. Dapat willing ka na gawin mo yon. And this leads us to our last subpoint. Yung pangalawang paraan para mapakita natin na mahal natin ang ating kapwa, willingness to share our goods with the brothers we love. Basic na basic, di ba? Paano natin mapapatunayan na mahal natin ang ating kapwa? I-share mo yung kung ano yung meron ka sa kapwa mo. Tingnan mo yung verse 17. Paano mananatili ang pag-ibig ng Diyos sa sino mang may kaya sa buhay sa sanlibutan ito? Kapag nakikita niya ang kanyang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito pinakikitaan ng habag. Ano sinasabi ni John? Binigyan tayo ng mga kakayahan. Binigyan tayo ng mga resources. Totoo, hindi tayo lahat mayaman. Pero hindi naman tayo pulubi dito, di ba? Meron tayong pera, meron tayong pagkain, may kakayahan tayong tumulong. Ang sinasabi niya dito, kung talagang gusto mong ipakita na mahal mo ang iyong kapwa, patunayan mong nahahabag ka sa kanya. Papaano? Para kay John, we don't need to give our lives for the brothers. Hindi naman natin kailangan ibigay yung buhay para lang mapatunay yung mahal mo eh. Para kay John, pagpapakita lang ng habag sa kanila, sapat na para mapatunayan nating mahal natin sila. Para sa akin, pagka naawa o nahabag tayo sa ibang tao, pero ayaw nating tumulong,
Hypocrisy yun. Ulitin ko. Pag nakita natin yung isang tao nangangailangan, sabi nakakaawa naman siya. Pero wala ka namang ginawa. Ang tawag sa'yo, plastic ka. Hypocrite ka. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang Panginoon ang ating perfect example ng compassion. Paano ba naging compassionate ang ating Panginoon nung nandito siya? Nung naawa at nahabag ang Panginoon sa mga tao, anong ginawa ng Panginoon? Pinakain sila. Tinuruan sila. Pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman. So yun pala ibig sabihin ng pagiging mapagmahal sa kapwa. Ang pagiging maawain sa kapwa, pagiging mapagmahal sa kapwa, ang ibig sabihin, binibigay natin ang kanilang pangangailangan kahit na wala na tayong maibibigay para sa ating sarili. Di ba ang Panginoon nung naawa siya sa mga tao ito? Hindi naman siya mayaman eh. Ang Panginoon ba nung naawa siya sa mga taong sumusunod sa Kanya, marami siyang pera? Wala nga silang pera. Di ba sinabi doon sa himala na nagpakain ng Panginoon ng 5,000, 4,000. Anong sinabi? Pinakain lang sa ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda. Yun lang ang kaya nilang bilhin. So parang sinasabi sa atin ng mga gospel writers, yung ginamit ng Panginoon para bigyan sila ng pangangailangan nila, yun lang yung meron sila. Yun lang yung meron sila. Pero binigay pa nila sa iba. We give what we have left to help others in their need. Ang isang tao po na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, hindi niya isasara ang kanyang puso sa pangangailangan ng ibang tao. More so, yung mga tao na may kakayahan na tumulong sa kapwa. So kung may kakayahan kang tumulong, dapat huwag mong ipagkakait. Yun ang sinasabi sa atin sa Kawikaan, chapter 3, verse 27. Ano sabi doon? Huwag mong ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa kapangyarihang gawin ng inyong kamay. Ang sinasabi na sumulat ng Kawikaan, kung nasa kamay mo yung resources na tumulong sa iyong kapwa, huwag mong ipagkait. Gawin mong tumulong. Gawin mong magbigay. Sapagkat yan ang nararapat. At pwede lang natin ibigay kung anong meron tayo. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung bigas na wala sa atin. Hindi naman natin pwedeng ibigay yung pera na wala naman sa bulsa mo. Yun lang kaya mong ibigay, ayun nasa iyo. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito, kung talagang marunong kang maawa, patutunayan mo na mahal mo yung kapatid mo dun sa kaya mong gawin. Sa abot ng iyong makakaya. Pero, remind you, mga kapatid, hindi po lahat pwede nating bigyan sacrificially. Dapat may priority. Kasi nga mahirap din tayo. Hindi naman natin pwedeng gawing magbigay sa lahat. Hindi naman natin magagawa yon. Kaya si Paul, nagbigay siya sa atin ng priority kung sino yung uunahin natin. Tingnan niyo po yung sinabi sa Galatians chapter 6 verse 10. Ang sabi po dito, kaya't habang may pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. So dahil mahirap lang din naman tayo lahat, pero sabi ng Panginoon, patunayan mong mahal mo yung kapwa mo by sharing your goods to them. Unahin mo muna yung mga Christians. Unahin mo muna yung mga kasama mo sa church. Unahin mo muna yung mga totoong mananampalataya bago yung iba. So may priority. No? So hindi po dahil tumanggi tayong tumulong sa iba, hindi na natin sila mahal. Meron kasi tayong inuna na tulungan. At yun yung mga kapatid natin sa pananampalataya. So wala tayong sinusuway. Kung tumulong tayo sa church, tapos wala na tayong maitulong sa iba. Bakit? Kasi sinunod mo naman yung sinabi ng Biblia, unahin mo yung church bago yung mga wala sa church. Pero kung ikaw yung mayaman, di ba? Natulungan mo yung mga nasa church, pwede ka nang lumabas at tumulong din naman sa iba. Kasi nauna mo nang tulungan yung church, sinusunod mo lang yung sabi ng Panginoon. Unahin ang iglesia bago ang iba. Gusto kong magtapos dito. Daming principles nito, mabibigat Siguro magandang tanong, paano mo tinitreat ang kapwa mo? Paano natin tinatrato ang ating mga kapwa? Paano natin tinatrato yung mga nasa church?
Paano natin tinatrato yung mga nasa labas ng church? Tinatrato ba natin sila ng may pagmamahal? Tinatrato ba natin sila ng may awa? Tandaan natin, John differentiates those who belong to God from those who belong to the devil. Dito po sa pamamagitan ng love test na ito. Ang tanong ko, papasa ka ba sa test? Papasa ka ba sa test? Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa aming pong pinagbulay-bulayan. Lahat kami ay na-rebuke sa mga katotohanan na ito. Napakabigat na mga prinsipyo na ito. Almost, para sa tingin namin, impossible na gawin. Pero hindi po ninyo isunulat ito sa 1 John chapter 3 kung hindi po namin kayang gawin. Talaga po nga aming pagiging makasalanan ay lalaban sa mga utos na ito. At mga ngatwiran kami sa aming pagiging malamig sa aming kapwa, sa aming hindi pagtrato sa kanila na may pagmamahal o sa aming pagkapuot sa kanila. Pero sinasabi niyo po sa amin, hindi gawain niyo ng mga totoong nakaranas ng buhay na walang hanggan. Totoo lamang yun sa mga katulad ni Cain na anak ng dyablo, sapagkat sila'y mamamatay tao. Tutulungan niyo po kami na kami po'y maging katulad ng aming Panginoong Jesucristo, ang pinakamabuting Adan, ang huling dakilang Adan, sapagkat siya ay nagpatunay ng kanyang pagmamahal sa amin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Ang paggawa ng pinakamabuti sa amin, yun ay ang pagtubos sa amin at pagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. So, tulungan niyo rin po kaming gawin ng kanyang halimbawa. Hindi man namin kailangang ibigay ang aming buhay, kaya naming maawa sa aming kapwa at i-share kung anong meron kami sa kanila. Even though it will require sacrifice. Even though it will require discomfort. Even though it will require na hindi po namin unahin ang aming sarili. Pero yun lang ang paraan para kami po'y maging katulad ng Panginoong Jesucristo at hindi ni Cain. Tulungan niyo po kami maipasa namin ang pagsubok ng pag-ibig para mapatunayan namin na kami po ay totoong Kristiyano. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin Panginoon. Amen.